Hi, ito si Desmi Recap. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang isang war drama film na pinamagatang My Way. Nagsimula ang pelikula noong taong 1948 sa London kung saan nagaganap ang isang marathon nang ang isang lalaking pinangalanan Kim Jun-sik ay nakuha ang unang posisyon. Bumalik tayo sa taong 1928 sa Gyeongsang, Korea. Isang batang nagngangalang Tatsuo Hasegawa ang kadadating lang sa Korea. Nakita niya ang isang batang tumatakbo na si Jun-sik. Si Tatsuo ay apo ng isang sundalo ng Imperial Army habang si Jun-sik ay anak ng isang manggagawa sa bukid. Naging magkaribal sina Jun-sik at Tatsuo sa pagtakbo habang sila ay lumalaki. Nagkaroon sila ng sariling tagumpay laban sa isa't isa. Ngunit nanalo si Tatsuo sa pinakabagong National High School Marathon. Ipinagdiriwang ng pamilya Hasegawa ang tagumpay ni Tatsuo. Habang ipinakikilala siya ng lolo ni Tatsuo sa lahat, isang lalaki ang nag-abot sa ama ni Jun-sik ng regalo. Ibinigay niya ito sa matandang Hasegawa, at sinabi na ito ay mula sa Japanese Minister of Defense. Nagulat ang lahat na ito pala ay isang bomba at namatay ang lolo ni Tatsuo nang magsakripisyo siya ng dapaan ang bomba. Galit na hinarap ni Tatsuo ang ama ni Jun-sik, at inakusahan siyang pumatay sa kanyang lolo. Pinigilan ni Jun-sik si Tatsuo ngunit inaresto ang kanyang ama. Pagkatapos, umalis ang pamilya sa lugar ni Hasegawa at pinagbantaan sila ni Tatsuo na papatayin sila kung muli silang makita. Napunta ang eksena sa taong 1938, nagtatrabaho na ngayon si Jun-sik bilang rickshaw runner. Samantala, si Tatsuo, na ngayon ay isang Japanese nationalist, ay nanunumpa na ang mga Koreano ay hindi na kailanman mananalo sa kahit anong marathon. Pinagbawalan na makilahok ang mga Koreano sa anumang sports event pagkatapos malaman na si Sun Ki-jung, ang huling Korean Marathon Champion, ay bahagi sa planong pagpatay sa lolo ni Tatsuo. Nang mabilis na maihatid ni Jun-sik ang kanyang pasahero, binayaran siya ng sobra, ngunit sa kanyang pagtataka, alam ng pasahero ang kanyang pangalan. Ang pasahero, na si Sun Ki-jung, ay dumating sa press conference ni Tatsuo at sinabi na ang Athletics Association ay hindi makatarungan sa pagbabawal sa mga Koreano na lumahok sa mga tryout. Sinabi niya na ang karera ay magiging boring kung wala si Jun-sik. Napansin ng isang reporter si Jun-sik. Sinubukan ni Jun-sik na umalis ngunit mas itinulak siya ng kanyang kaibigan sa gitna. Nagkita muli sina Tatsuo at Jun-sik at hinamon nila ang isa't isa sa isang karera. Pagkatapos, binigyan si Tatsuo ng liham mula sa Berlin Medical University ngunit nagpasya siyang manatili upang pagtuunan ang marathon at makatulong sa digmaan. Sinabihan siya ng kanyang ama na isipin ang ibang tao bago ang kanyang bansa, ngunit sinagot ni Tatsuo na mas gusto niyang mamatay kaysa tratuhin ng maganda ang mga Koreano na pumatay sa kanyang lolo. Nagpakita si Ki-jung at ibinigay kay Jun-sik ang Olympic Tryouts entry form. Ang kanyang kaibigan, si Lee Jong-dae, ay masayang ipinahayag sa iba na si Jun-sik ay sasali muli sa karera at ang mga tao ay masaya para sa kanya. Dumating ang araw ng marathon, at pinili ng ama ni Jun-sik ang pinakamagandang sapatos para sa kanya. Nangunguna si Tatsuo na sinundan ng isa pang racer. Umasa ang mga Koreano matapos makitang nakakahabol si Jun-sik. Tuluyang nakahabol si Jun-sik at siya ang nanalo sa marathon. Gayunpaman, ang medalya ay iginawad kay Tatsuo at ang mga Korean audience, maging si Tatsuo at ang kanyang mga magulang, ay nagulat. Nagsimulang magprotesta ang Korean audience. Sinabi sa lahat na si Jun-sik ay nadiskwalipika dahil sa pagharang sa ibang racer. Galit na pumunta si Jun-sik sa entablado at hinarap ang chairman ng Athletics Association. Pinigilan siya ng security ngunit lumaban si Jun-sik, na nagresulta sa pagbugbog sa kanya. Sumiklab ang kaguluhan ng ang mga Korean audiences ay sumugod. Bilang kaparusahan, ang lahat ng mga taong lumahok sa kaguluhan ay pinasok sa Imperial Army. Nagbago ang eksena sa taong 1939 sa Mongolian borderland. Ang mga Imperial Army ay natatalo ng mga kaaway at ang kanilang commander na si Colonel Takakura, ay nanawagan ng pag-urong. Hindi maganda ang trato ng mga Japanese superiors sa mga sundalong Koreano. Nang biglang, patay ang isang sundalong Hapon ng barilin ng sniper. Nagtago ang iba pero masyadong magaling ang sniper. Nakita ni Jun-sik kung saan matatagpuan ang sniper at sinabi kay Jong-dae na eye cover siya at tumungo sa sniper. Nagkagulo ang dalawa at habang nagpupumiglas, nalaman niyang babae pala ang sniper. Dumating ang ibang mga sundalo at nahuli nila si Shirai, ang babaeng sniper. Sa kanilang paglalakbay, pinunit ng sundalo ang larawan ng pamilya ni Shirai at nagsimulang umiyak. Sa kanilang base, sinaktan ng isa sa mga nakatataas na Hapones ang mga sundalong Koreano dahil mga Hapones lamang ang mga namatay sa insidente. Samantala, isang opisyal ang nagtanong kay Shirai. Pinatay pala ng mga Hapon ang pamilya niya at ginahasa sila ng kanyang ina.
Patuloy ang pananakit ng mga Hapon kay Shirai at sa mga Koreano nang dumating si Colonel Takakura at pinigilan sila. Kinabukasan, dumating si Tatsuo, na isa na ngayong colonel, na pumalit kay Colonel Takakura dahil sa kaiyahiyang pagtawag ng retreat at nagsagawa ng harakiri. Sa sandaling namuno si Colonel Tatsuo, ipinakita niya sa lahat ang kanyang kasab-ika na labanan ang sundalo ng Soviet at iginiit na ang pag-atras ay hindi opsyon para sa Imperial Army. Pagkatapos, ibinalik ni Junshik ang larawan kay Shirai. Napunta ang eksena kay Junshik at iba pang mga sundalong Koreano na tinawag upang maging bahagi ng Suicide Squad na magdadala ng mga bomba para sa mga tangke ng kaaway. Gayunpaman, matapang na sinabi ni Junshik na hindi siya makikibahagi sa misyon. Dahil sa pagsuway na ito, si Junshik ay binugbog at ikinulong kasama si Shirai. Plano nilang patayin siya, kasama ng iba pang mga bilanggo, bukas bago tumungo sa misyon. Di nagtagal, tinulungan sila ng mga kaibigan ni Junshik na makatakas. Lahat sila ay tumungo sa ilog at nagplanong tumawid, ngunit pagdating sa ilog, nakita nila ang mga Sobyet na padating upang umatake. Sa halip na sumama sa kanyang mga kaibigan, si Junshik ay tumakbo pabalik sa kampo upang balaan sila. Habang tumatakbo, isang Sobyet na eroplano ang pinaputukan siya. Binaril ni Shirai at napabagsak ang eroplano, gayunpaman, siya ay napatay. Bago siya mamatay, ay sinabihan ni Shirai si Junshik na iligtas ang kanyang mga kaibigan. Nagawa ni Junshik na makabalik sa base at binalaan ang Imperial Army ngunit tumanggi si Tatsuo na umatras at ipinagpatuloy ang laban. Bagamat nagawa nilang masira ang ilang mga tangke, ang mga sundalong Imperial ay nakikipaglaban pa rin kahit natatalo na sila sa labanan habang parating pa ang mga tank ng kalaban. Dahil ayaw umatras, sinimulan ni Tatsuo na barilin ang mga sundalong umaatras at puwersahan na ipagpatuloy ang laban. Nang makita ito, sinuntok ni Junshik si Tatsuo at nakiusap sa kanya na umatras na, ngunit inatake siya ng isa pang sundalong Hapones. Pagkatapos makatayo, kinuha ni Tatsuo ang bomba at kinaladkad si Junshik habang nakaharap sila sa isang tangke ngunit pinaputukan sila nito. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang dalawa at nakulong sila kasama ang iba pang nakaligtas. Dinala sila sa Soviet Union Prisoner of War Camp. Doon, napilitang sumumpa ang mga sundalo na maglingkod sa Soviet Union. Pagkatapos, inutusan si Tatsuo na tapakan ang bandila ng Hapon bilang patunay ng pagsuko, sa halip ay dinampot niya ito at ipinagmalaki na iwinagayway, dahilan upang parusahan siya ng mga Sobyet. Dinala ang mga sundalo sa working camp kung saan nakita ni Junshik ang kanyang mga kaibigan na tatakas sana, ngunit nahuli rin pala ng mga Sobyet. Sa paghahanap kay Jongdae, nagulat siyang makita siya bilang pinuno ng work unit sa ilalim ng pangalan na Anton. Masayang nagkita ang dalawa. Nakita rin siya ng kanyang matandang superior, ngunit hindi tulad ng dati, lumaban si Jongdae at iginiit ang kanyang pangingibabaw sa ibang mga sundalong Hapones. Nang maglaon, dinala si Tatsuo sa kanilang quarter. Kinabukasan, nagutos si Tatsuo ngunit tinatawanan lang siya ni Jongdae habang si Junshik ay walang pakialam. Ito ay humantong sa isang pagtatalo at away sa pagitan ni Tatsuo at Junshik. Nahuli sila ng isang opisyal ng Sobyet na pinarusahan silang maglaban hanggang kamatayan. Pagbagsak ng kutsilyo sa sahig, muling nag-away ang dalawa. Nanalo si Junshik, ngunit hindi niya pinatay si Tatsuo. Kinabukasan, pagkatapos magtrabaho, sinuri ng mga opisyal ang bawat bilanggo dahil sa frostbite, isa sa kanilang mga kaibigan ay kinuha matapos makita na meron siya sa kanyang paa. Samantala, nahuli ni Jongdae ang isa pa nilang kaibigan na nagnanakaw ng pagkain. Plano niyang palayain siya ngunit nang dumating ang mga sundalong Sobyet, isinuko ni Jongdae ang kanyang kaibigan upang iligtas ang kanyang sarili. Ang kanilang kaibigan ay binitay bilang parusa. Hinarap ni Junshik si Jongdae ngunit nagbago na ito at sinabihan si Junshik na tawagin siyang Anton. Pagkatapos, kinausap ng commander si Tatsuo at sinabi sa kanya na nakikipag-usap sila sa Japan tungkol sa reparasyon ng mga bilanggo pero siya ay tumanggi. Kinabukasan, isang aksidente ang nangyari at sinaktan ni Jongdae ang mga Hapon dahil sa kanilang kakulaitan. Pinigilan siya ngunit aksidenteng napatay ito ni Jongdae. Inatake ni Tatsuo si Jongdae at nagresulta ito sa isang rambulan. Ang lahat ng mga taong nagsimula ng kaguluhan ay papatayin. Ngunit nang sina Junshik at Tatsuo na ang susunod, isang alarm ang tumunog. Isang sundalong Sobyet ang nag-abot ng telegrama sa commander at inutusan nila ang lahat ng mga bilanggo na magpalit ng uniforme ng Soviet Army. Nagdeklara ng digmaan ang Germany laban sa kanila at binigyan ni Stalin ang mga bilanggo ng pagkakataong mabuhay at maglingkod sa Soviet Union. Nakipag-usap si Jongdae sa komandante upang bigyan si Junshik at Tatsuo ng pagkakataong sumali din sa digmaan. Sa panahon ng labanan sa Jedovsk, lahat sila ay lumaban sa mga Aleman ngunit namatay si Jongdae. Bago mamatay,
humingi ng tawad si Jongdae kay Junshik. Samantala, nakita ni Tatsuo ang kanyang sarili sa opisyal ng Sobyet na pumapatay sa mga sundalong umaatres. Sa kabutihang palad, nakaligtas sina Junshik at Tatsuo at planong pumunta sa teritoryo ng Aleman. Habang naglalakbay, natuklasan ni Junshik na si Tatsuo ay nasugatan. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa isang abandonadong bahay at lumabas si Junshik upang maghanap ng gamot. Habang naghahanap sa abandonadong bayan, nakita niya ang mga German army at humingi siya ng tulong. Pero dahil hindi sila magkaintindihan, hinuli siya. Habang tinatawag si Tatsuo, ginalugad ng mga sundalo ang mga bahay na malapit sa kanya. Makalipas ang 3 taon, naging bahagi ng German army si Tatsuo at narinig niya ang pinag-uusapan ng kanyang mga kasama tungkol sa lihim na barkong mga ngalakal patungong Jamaica. Habang kumakain, may nakita siyang pamilyar na tao, pero nagkamali lang siya. Nilapitan siya ng kanyang kasama at sinabihan siyang itigil na ang paghahanap kay Junshik dahil siya lang ang ASEANO doon. Pagkatapos ng kanilang trabaho sa dalampasigan, nakita ni Tatsuo na may tumatakbo at agad itong nakilala. Nag-usap ang dalawa, ngunit lumalabas na bahagyang nabingi si Junshik pagkatapos iligtas si Tatsuo dati. Naging mabuting magkaibigan ang dalawa kasama ang iba pang mga sundalo. Sinabi ni Junshik kay Tatsuo na noong una siyang lumipat, masaya siyang nakahanap ng kaparehang tumatakbo. Kinabukasan, ipinaalam sa kanila na ipapadala sila sa Nordpa Decal Ice. Nang maglaon, nakipag-usap si Tatsuo sa kanyang kaibigan at humingi ng tulong sa pagtakas sa lihim ng mga ngalakal. Pagkatapos ay sinabi niya kay Junshik ang kanyang plano. Nang madaling araw, tahimik na kumilos ang dalawa, ngunit dumating na ang mga eroplano ng kalaban at naghulog ng mga bomba. Nagkahiwalay ang dalawang magkaibigan. Nakita ni Tatsuo si Junshik sa isang machine gun pillbox. Ngunit sila ay ikinulong sa loob ng isang German army. Dumating ang mga Amerikano at napilitan silang lumaban. Pagkaalis ng German, sinubukan ng dalawa na umalis pero wala silang ibang choice kundi ang lumaban. Nang maubusan sila ng bala, pinipilit nilang makalabas. Nakita sila ng isang sundalong Amerikano at naghulog ng granada sa pillbox. Sa kabutihang palad, nakalabas ang dalawa bago sumabog. Nakita nila ang kaguluhan sa labas. Nagsimula silang tumakbo habang natatalo na sila ng mga Amerikano. Sa kasamaang palad, si Junshik ay nasugatan ng mga pagsabog ng mga bomba. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagtakbo, gustong makauwi sa kanilang pamilya. Ngunit tinamaan sila ng isa pang pagsabog at malubhang nasugatan si Junshik. Nang makitang papalapit na ang mga Amerikano, nakipagpalitan si Junshik ng tag ng pagkakakilanlan kay Tatsuo at sinabi sa kanya na siya na ang magiging Junshik mula ngayon. Kapag nalaman ng mga Amerikano na siya ay Hapon, maaari nila siyang patayin kaagad. Sinabi ni Junshik kay Tatsuo na wala siyang pinagsisisihan at ipinangako niya na makakauwi si Tatsuo ng buhay. Umiyak si Tatsuo habang papalapit sa kanya ang mga Amerikano. Ang eksena ay nabago at bumalik sa kasalukuyan kung saan si Tatsuo, ngayon ay kinikilala ang kanyang sarili bilang Kim Junshik at nakikilahok sa isang marathon. Naalala niya tuloy ang mga sinabi ni Junshik tungkol sa kanyang pagiging masaya na si Tatsuo ang naging nakapareha niya sa pagtakbo noong bata pa sila. Ang pelikula ay nagtatapos sa dalawang batang Junshik at Tatsuo na masayang tumatakbo. Salamat sa panonood, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. Salamat!